plebisito para sa Bangsamoro Organic Law, makakapanayam natin for the record si COMELEC spokesperson James Jimenez. Magandang umaga, Ginoong Jimenez. Magandang umaga po, Ma'am Cara. Sir, kumusta po yung plebisito ngayon? May mga napaulat pong mga aberya, particularly sa Cotabato City? Opo, meron po tayong mga na-monitor dito mga may mga konting naging problema, particular doon nga sa nire-report nyo kanina na may mga lugar kung saan hindi dumating yung mga teacher. Oo. And then, but for the most part, for buong Basulta halimbawa, Basilan, Sulu-Tawi-Tawi, 97% ng Lanao del Sur, medyo maganda po yung takbo ng halalan doon. Dito lang talaga sa Cotabato City nagkaroon tayo ng issue kung saan talagang mainit ang election. So paano po ang nangyari, sir, kung hindi po dumating yung mga teachers na magsisilbi para sa plebisito sana? Meron po tayong mga replacement teachers, no? Pero ang problema, nagka-delay tayo ng opening dahil prinoseso pa natin yung mga kapalit nila, yung mga alternates nila. Medyo may paperwork na hinanda the night before for those who were suddenly not serving anymore, no? So hinabol natin yung paperwork diyan. Okay. So may mga lugar na talagang na-delay tayo. Okay, so tuloy na po yung plebisito diyan sa Cotabato City. Tuloy naman po. Meron pa ding mga areas na binabantayan natin kasi medyo napakaraming botante doon sa isang lugar, no? So medyo nagkakaroon ng konting issue doon sa management ng mga tao. Pero yes, tuloy po yung halalan. Okay. Kumusta naman po yung seguridad dun sa mga lugar na pinagdarausan ng botohan ngayon? Mukha namang safe po, no? Nagkaroon tayo ng issue kagabi kung saan may pinasabugan ng granada. Correct. Sa bahay ng isang judge. Oo. Under investigation po yan ngayon at we're hoping to rule out na election-related violent incident yan. Opo. Kasi bagaman medyo vocal daw yung judge noon sa kanyang opinion, parang hindi naman siya nakikita na parang stand out na sobrang laki ng impact, no, in terms of talagang kailangan siyang targetin. Opo. In any case, dito naman sa Cotabato, ang magkabilang panig ay malayong nakakapagpahayag. So bakit siya isi-single out, no? So iniimbestigahan ng PNP yan. In the meantime, ang ating kapulisan ay nakabantay sa mga iba't ibang polling places to make sure na maayos ang pagdaos ng eleksyon. Kanina po, sir, sa ulat ng unang hirit, pasado 7:00 na ng umaga, pero meron pang mga ballot box na unclaimed pa rin mula sa 26 na presinto. Ano po yung naging problema? Yun po yung mga teacher na hindi naka-show up. Yun. Oo. Dahil hindi sila dumating, so yung ballot box nakatenga doon sa City Hall, kung saan binabantayan naman siya ng mga local COMELEC. Okay. Bukod po dun sa mga insidente ng karahasan, na mga namomonitor o dito nga sa mga teachers na hindi pumasok, may iba pa po ba tayong mga namonitor na aberya o di kaya mga pag-violate sa election laws? Kanina may inuulat si Benji Liwanag sa Cotabato rin ng mga flying voters. Meron po, no? May mga report ng ganyan dahil may mga nagre-report na may nakita daw silang mga parang nagtatrack ng mga botante. Nagbibitbit ng parang hakot yan parang hakot system. So pinapa-verify natin ngayon na talagang nagkakahakutan, ano? Again, ultimately ang depensa natin dyan ay yung ating list of voters. Yung list of voters natin ay specific doon sa presinto. Meron din tayong na-monitor na isang lugar kung saan nagkaroon ng parang direktang pananakot doon sa mga mismong guro. At again, inaalam natin yung detalye niyan. Medyo sa isang liblib na puok yan, no? So nagpadala na tayo ng tao doon to make sure na na-resolve na yung problema na yon. Nagpapasalamat nga kami sa mga observers natin on the ground. In many cases, sila yung nagtitimbre sa atin ng mga ganyang sitwasyon. Saang lugar po ito, sir? Yung talagang may direct threat doon sa mga guro? Ang sabi yung Bubong Elementary. Saang munisipalidad po ito, sir? Dito sa malapit sa may Cotabato, pa rin sa may Maguindanao area. Okay. Kailan po inaasahang lalabas yung resulta ng plebisito?
We expect to have the results out by 4 days after the close of voting. So 4 days after today. At yung So, opo. So yung sa Cotabato po sir, ma-extend po ba yung voting period given that late na silang nagsimula? Well, sa ngayon kailangan natin tignan muna no kung hindi ba nahabol yung ating voting. Again, wala pang moves to extend now, but in the past ang nangyayari, ini-extend lang only to the extent na na-delay siya. Opo. No? So, kunwari, na-delay ka ng 1 hour, then dadagdagan lang ng 1 hour yung tulong. But right now, wala pang ganyang direction from our Commission on Bank. Pero aware naman sila sa mga nangyayari dahil meron kaming monitoring teams na direktang nagre-report sa kanila. And so far ba maganda ang turnout ng voters? So far, mataas ang turnout ng voters. In fact, dun sa mga ilang lugar dito sa Cotabato, yan nga nagiging problema. Ang dami-daming botante, no? And dahil maraming botante, may dalawang opinyong magkatunggali. Kuminsan, kailangan mo silang paghiwalayin. But the security forces are managing. Nakakatulong din naman yung mga citizens arm. But definitely, mataas ang interest at mataas ang turnout. Okay. Sa ibang balita po sir, kailan po lalabas yung opisyal na listahan ng mga kandidato para sa eleksyon sa Mayo? Ini-expect natin talaga this week yan, ano? Kasi syempre, kailangan na rin natin magsimula ng pag-iimprenta ng balota at most by next week. By next week. Maraming salamat po sa inyo, COMELEC spokesperson Salamat James po. Jimenez. Thank you, sir.